Excuse me. So, isang dahilan yun. Symbolism. O ito po ay sumasagisag. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 15, for we have not an high priest. So, yung ating dakilang sacerdote, which is Jesus Christ, cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are. So hindi kasalanan pag ikaw ay tinukso. Saan na nagkakasala? Pag ikaw ay bumigay, ginawa mo na yung tukso. So, parang halimbawa, may pera dito. Hindi kasalanan dahil may pera dyan. Okay? Tukso yan, tukso. Pero pag ginuha mo na yon, doon ka na nagkakasala. So, si Jesus Christ sinukso. Daming bis niya tinukso ni Satanas. Talagang personal pa. Personal na tinukso sa Satanas. At least sa atin, ginagamit lang ibang tao. Sa kanya talaga, si Satanas talaga. Siguro kung sa atin, kung sa Satanas, talagang bibigay ka sa kanya. So, si Jesus Christ sinukso, but, anong nangyari? Anong sabi diyan? As we are yet without sin. Hindi siya nagkasala. Katulad natin. So, ito po yung dahilan kung bakit po natin ginagawa na without blemish. Na wala pong dungis, wala pong depekto, walang piklat, walang sakit. So, sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19, nilalamig ba kayo o nainitan? Parang may okay, sige. Hura ko lang. Okay. So, 1 Peter chapter 1, 18 to 19. Ang sabi nun, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. So, hindi daw tayo tinubo sa mga bagay na corruptible, yung nasisira. Just like a silver and gold. But with the precious, mamahalin, blood of Jesus Christ, as of the Lamb without blemish and without spot. So, kailangan ni Jesus ibuhos ang kanyang, yung dugo niya para sa atin. Kaya we appreciate, oh Lord, thank you. Di ba, once a year na talagang pag nagkaroon tayo ng Lord's Supper na naaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Because kung hindi siya, mapapahamak tayo sa impyerno. O sa impyerno tayo pupulutin. Ang sabi nila, sa kangkungan ka pupulit mo. Buti nga, so kangkungan lang eh. Hindi, sa impyerno talaga tayo. But salamat sa Diyos na iniligtas tayo sa mamagitan ng ginawa niya. Verse number 9, the precious blood of Christ as the Lamb without blemish and without spot. Walang dungis ang ating pong Panginoon. So number 2, ang una kung bakit walang blemish yung tupa, number 1, because ito po ay sumasagisag na ang Diyos, Jesus Christ, walang kasalanan. Pangalawa, God gave His best and He deserved our very best. Wow! Binigay ng Panginoon yung best niya. Kaisa-isa niyang anak, hindi niya pinagkait. Ikaw kaya, di ba, minsan nagbibigay tayo kahit mo, pag ang-ooperin ka, sasabihin mo, uy, ito, 100, medyo lukot-lukot na, wala natatanggap. May bigay ko na nga sa Panginoon. Okay? Hindi pwede yun. Bibigay mo sa Panginoon, parang hindi best. Di ba? Talagang best. Ika lang, may barya. Huwag nag-offer. Kaya naman, wala akong i-offer. Ito nga. Ganun mo barya. Para tip yan? Okay. Ano yun? Yung atras. Okay. So, binibigay natin yung best natin sa Diyos. Amen? Kasi ang Diyos, He deserves yung best kasi binigay niya yung best para sa atin. So, katulad tayo, bibinigay natin yung kung ano yung mga tira-tira, ibigay mo yan, hindi naman natin makakain, tira-tira na lang yan. Isa naman, diba? Pero dapat yung ating first fruit, unang bunga. Okay, so, ang sabi nga doon, sa Exodus chapter 12, verse number 5, a male of the first year. Diba yung lalaki na tagang 1 taon, hindi yung matanda na, makunat na. Okay, yung uugod-ugod na. Hindi, yung sa unang taon, male pa. Bakit male? It represents Jesus Christ. So ito ay sumasagisag sa atin pong Panginoon na ginawa niya substitute for the firstborn male. Yung Israel, tinawag sila, ang Diyos mismo ang tumawag sa Israel as His firstborn son. Okay, basahin natin doon sa Exodus chapter 4, 22 to 23. So, ang sabi doon,
And thou shalt say unto Pharaoh, okay, siya po yung, si Pharaoh, siya po yung king ng Egypt. Thus said the Lord, Israel is my son, even my firstborn. Okay? So, tinawag niya nga po yung mga Israel, kaya talagang protected kahit na ngayon, kahit anong gawin nila, talagang marami pa namang galit na galit sa Israel. Di ba? Talagang yun talaga. Pero they were chosen nation. Even until now, ang liit lang nila. Mas malaki pa nga yata yung Pilipinas, pero takot yung mga neighboring na lalaki. Di ba? Kung ano yung meron sa Israel, nakikita natin yung pagkilos kahit sa gera. Talagang nung nagalit na yung Israel sa mga Hamas, talagang takot yung ihait yung mga neighboring sapagkat nandoon yung hand ng Panginoon at iingatan niya. So, hindi niya pababayaan. Nandoon yung promise niya sa Israel. Okay, verse number 23. And I say unto thee, let my son go, that he may serve me. So, sapagkat alipin sila for how many tagal doon sa Ehipto, that he may serve me, and if thou refuse to let him go, behold, ano sabi ng Panginoon? I will slay, papatayin ko, thy son, even thy firstborn. Lahat ng mga lalaki, yung firstborn, tigok yan. Okay? So, kasi, 9 plague na, kahit anong pinadala ng Panginoon, tumitigas yung kanyang puso, para ayaw talagang payagan. O sige, pwede kayo, pero dyan lang sa malapit. Ay, ito na yung pang-last, pang-sampung plagues. Okay, so, again, verse number 6, sabi doon, and ye shall keep it upon until 14th day. So, inilagay nila sa bahay nung 10th day, ito ay hanggang 14th day, hindi mo lang nila papatayin. Nandoon lang sa kanilang bahay. Alagaan nila. Bakit kaya? To examine or observe it. Para observe yan, may piklat ba to? Baka may sakit ito. Hindi pipili may sakit. Sapagkat nire-represent yan si Jesus kasi yung pinaka-best talaga. Kung ano yung malusog, ano yung mataba, ano yung walang dungis, yun yung papatayin. Sapagkat nire-represent o ito ay sumasagisag sa ating pong Panginoon. Sa John chapter 8, verse number 46, sabi doon, Jesus said to the Pharisee, which of you convinced me of sin? Sino ba yung magtuturo sa inyo, magsusumbat sa akin sa kasalanan? Wala. Kasi alam natin na hindi nagkasala ang Panginoon. So maybe the only thing na guilty ang Panginoon, guilty siya of loving you and me. Diba? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Grabe talaga yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Kasi ang tao, kakaiba yung tao. Lahat ng creation, sinabi niya, pero pagdating sa tao, sa magitan ng kanyang hands. At isa pa, iwinangis niya sa kanyang sarili in the image of God. Kaya galit na galit si Satanas kasi tayo yung imahe ng Diyos. We were made in the likeness and in the image of the Lord. Kaya galit na galit si Satanas. Sabi ko nga, hindi naman niya pipwedeng makipagsuntukan sa Panginoon. Hindi niya naman pipwedeng atakihin ang Panginoon. Wala. Hindi niya kaya yun. Pero gagawin niya yun sa atin dahil alam niya na para masaktan ng Panginoon, masasaktan yan pag sinaktan mo yung anak mo. Diba? Parang magulang, iba na yun pag sinaktan mo yung anak. Wow, talagang saktan mo lang ako, wag mo lang yung anak ko. Pag ako na, dadaan ka sa, okay, mga ganun, yung madadadrama, okay? So, the lamb, verse number 16, nasa pa okay. So, verse 16b, sabi doon, and the whole assembly of the congregation of the Israel shall kill it in the evening. So, papatay nila yung lamb sa gabi pa lang. Okay, sa Exodus chapter 12, verse 6b. So, the lamb had died. Bakit kailangan na mamatay yung lamb? Because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. In Hebrews 9:22, ito yung sinasabi ko, without the shedding of the blood, kailangan ibuhos yung dugo. Sapagkat without the shedding of the blood,
kung hindi bubuhos, walang kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. And verse number 7, sabi doon sa verse number 7, and they shall take of the blood and strike it in the two side posts. Hanggang sasahurin nila yung blood. Diba? Para mga nagkakatay, pag manok, talagang tutulong mo na daga. Gugawa na yung manok hanggang tumulo yung, diba? Pag may katayan sa amin, yan ang gustong-gusto ko, kumatay ng baboy ko. Tutulong. Okay. So, yan. On the other side. So, kinakailangan nila, ilalagay nila sa dalawang poste sa kanilang hamba, sa kanilang pintuan. And on the upper doorpost of the house. Wherein they shall see it. So, hindi pwede itago. Dapat makikita. So, sa verse, the blood had to be applied. So, ang blood, kinakailangan ipahid. Di ba? Kinakailangan gamitin. Kinakailangan ilagay. Kinakailangan isakatuparan. So, ang ibig sabihin nun, even though na yung lamb, pinatay, pero kung hindi naman nila i-apply yung blood, ilalagay doon sa hamba, ayon sa inutos sa kanila ng Panginoon, yung kamatayan ng lamb, magiging walang saysay. So, and dahil walang saysay, lahat kahit na yung mga Israelita, mamamatay din yung kanilang firstborn son. So, kailangan nila gawin yun. So, bakit ipapahid nila? Mga pula, siguro, yun ang ginawa nila. So, the house as an open testimony. Kung inunotice mo, hindi nila inilalagay doon sa baba, doon sa threshing hold, hindi doon sa apakan, kundi dapat doon sa taas. Bakit kaya? Sapagkat ito po ay isang open testimony of their faith to God. Diba? Kinakailangan hindi sila dapat mahiya sa kanilang patutuo. Ito yung testimony nila sa Panginoon. Kahit tayo bilang mananampalataya, hindi natin dapat ikakaya ang Panginoon. That's why isa sa ordinances, pag ikaw ay ligtas na, kailangan mong magpabautismo. Hindi mo dapat ikahiya ang Panginoon. Kaya kailangan mong baptisim, hindi para maligtas, hindi para maugasan, kundi dahil ikaw ay ligtas na, hinugasan ka na sa mga kasalanan mo, ikaw ay sumusunod sa hakbang sa tubig ng bote mo. Kaya kung maiintindihan mo yung kaligtasan, kung ikaw talaga ay totoong ligtas, hindi ka mahirapang sumunod sa Panginoon. Kasi ikaw na ay ligtas. Nais mong ipabigyan ng patutuo ang Panginoon, kailangan mong ipahiwatig sa iba. Hindi natin dapat ikahiya ang Panginoon kasi sabi niya, o ikakahiya ako kayo. O ikakahiya niyo ako, sa Matthew, kakahiya ko din kayo. So dapat hindi natin ikinakaya ang atin pong Panginoon. Amen? So dapat hindi natin ikinakaya. So the blood has to be applied. Sa verse number 8, and they shall eat the flesh in that night, roast with fire. So, kakailangan nilang kainin. Roast with fire, ito ay inihaw sa apoy. And unleavened bread. Bread na walang pampalsa, walang libadora. And bitter herbs. Ito yung mapait na damo o mapait na gulay. They shall eat it. Okay, so bakit kaya? Okay. So, makikita po natin yung unleavened bread, kaya ang ginagamit natin, unleavened bread. Kaya pag tinikman mo Tuesday, parang walang lasa to. Bakit hindi nilalagyan lang naman ng asin o pampaalsa? Okay. So, leaven, yung pampaalsa, ito po ay isang uri o sumasagisag ng kasalanan. Bitter herbs, bakit sila kumakain? Ito po ay sumasagisag ng mapait o matinding kanilang pagkaalipin doon sa doon sa Egypt na sila ngayon ay mapapalaya at that night. For how many years na naging alipin sila? Ngayon lang mapapalaya. Siguro excited na yung iba. Yung iba naman, dito na lang tayo. Nag-awala na natin. Ito na lang nangyari. Dito na lang. Di ba? Pero yung iba, siguro excited. So, kailangan nilang kainin bawat isa. Hindi kinakailangan silang magbaon. Okay? So, sa verse number 8,
They shall eat the flesh, the whole congregation. So sa lahat, kakain. So sabi doon ng John chapter 6, verse 5:53 and 54, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye shall have no life in you. Verse 44, 6:54, whoso eateth my flesh and drinketh my blood, have eternal life, and I will raise him up the last day. So, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi niya is, He is speaking about Himself, kanyang sarili. Being the Passover Lamb. Siya po yung Passover Lamb. Siya po yung naging inalay. Okay? Na isang tupa o kordero. Kaya sa verse number 9, sabi na doon, eat not of it raw. Huwag mong kainin pag hilaw. Ano yan? Punta ka sa biking, sa half cook lang, half cook. Ano yun, all the way o half? Okay. yung mga ganyan. Hindi pipili hilaw. Ano yan, kilawin. Okay, hindi pipili. So, hindi pipili din na sabi na, nor sudden all the way water. Parang nilaga mo lang. Hindi din pwede. Anong sabi ng instruction? Kaya pag nag-i-instruct ang Panginoon, dapat talagang susundin natin, hindi yung, ito yung gusto ko. Bakit ako susunod? Di ba? Ang hirap pa naman sumunod. Kasi gusto natin, ayoko niyan. Gusto ko sa pamamaraan. Hindi pamamaraan. Hindi naman ikaw ang Diyos, okay? Ikaw na kaya maging Diyos. Pero hindi, susunod tayo sa sinasabi ng Diyos. So the Israelite people, kailangan nilang sumunod, hindi ayon sa gusto nila, kundi ano po ba yung instruction ng Diyos? Dito tayo na mahihirap kahit sa ating mga mananampalataya. Ayaw nating sumunod sa gusto ng Diyos. Gusto natin, akala natin mas magaling pa tayo. Pero hindi, dapat susunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Pero mahirap ka sumunod pag hindi mo binabasa. Kaya maliligaw ka talaga. Kaya madideceive ka ni Satanas. Hindi mo nga binabasa yung salita ng Diyos. Paano mo malalaman ang katotohanan? Hindi mo binabasa, tamad ka. Tamad ka dahil pagdating sa mga ibang bagay, hindi ka naman tamad. Okay? Sa physical. Pero pagdating sa mga bagay, spiritual, parang malfunction. Di ba? Parang kanta ka. Upo. Tayo. Magbigay. Parang malfunction. Okay? So, so sabi diyan, kailangan litsunin. Okay? Inihaw. His head and with legs and with the, ano sabi diyan? With the pertinence, lamang loob. So kasama, buo talaga na litson. Nandun pa yung lamang loob. Okay? So, although kinakailangan nilang gawin yan na mabilis nilang gawin, pero ito po ay sangkot kung ano po yung instruction ng Diyos. Kinakailangan i-roast ng fire. Kinakailangan ihawin. Litsunin. Bakit kaya? Ito po ay sumisimbolo sa judgment or wrath ng Panginoon na inilagay ng Panginoon sa kanya nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, ito po ay sumisimbolo. It was to be roasted. No bones were to be broken. Hindi pipinila baliin. Kasi ang ating pong Panginoon, hindi po nabali ang kanyang. Hindi katulad ng ibang dalawa, binali nilang. Pagdating sa Panginoon, hindi binali ng Panginoon. Kasi yun ang prophecy. Di ba? Siyempre, fulfillment ng prophecy. No bones shall be broken. So, hindi nila babaliin. Okay? So, ano pa yung sabi niyan? So, Exodus chapter 12, verse 46. Sabi diyan, in one house shall it be eaten, thou shalt not carry forth out of the flesh abroad out of the house. Pwede, pupunta tayo sa wilderness, magbabaon ako. Di ba? Yan parang gano'n yung isip. Babaon ako. Di ba? Dami ng natin, patibag. Hindi pipili yan. Kasi hindi yan ang inuutos ng Diyos. Kaya kailangan sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Diyos. So, hindi sila magbabaon. Neither shall ye break a bone thereof. Hindi nila pipili. Baliin nila natin. Hindi. So, kinakailangan nila buo. So, again, ito po ay isang importante
Dahil ito po ay typology o sumasagisag sa atin pong Panginoon. Sabi sa John chapter 19, 32 to 36, sabi doon, Then came to the soldiers and break the legs of the first and of the other which was crucified with him. So yung dalawa, talagang binali nila ang kanilang buto. Pero anong sabi sa verse 33? But when they came to Jesus and saw that he was dead already, patay na, they break not his legs. So ito ba katuparan? Kahit sa Old Testament, sinabi na hindi babali ng kanyang dugo o kanyang buto. Diba? Ito ay katuparan. Talagang makikita po natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Na kahit sa matagal na sinabi, ito yung fulfillment. So maaasahan talaga natin yung Biblia. Dahil totoo yung sinasabi ng Biblia, verse hanggang 33 lang ba yan? Meron ba? 34. But one of the soldiers where a spear pierced his side, and forthwith came thereof out of the blood and water. So talagang tinusok yung kanyang tagiliran. So lumabas yung blood and water. And he that saw it bear record, and his record is true. Talagang yung nakakita, talagang sinulat niya. At yung nirecord niya, totoo talaga. Kasi kitang-kita niya sa kanyang mga mata. And he know it that he say true, that he might believe. Kahit sila, yung mga nakakita, wow, totoo talaga na siya ay Diyos. So, verse number 36, For these things were done, that the scripture should be fulfilled. So, kung ano yung sinasabi ng scripture, banal na kasulatan, na fulfilled. A bone of him shall not be broken. So, ito po yung katuparan. Kaya nga yung verse, sabi ng Psalms 34, verse 20, He keepeth all his bones, not one of them is broken. Sa Old Testament yan. Nandito yung katuparan ng ginawa ng Panginoon. So, sa verse number 10, ang sabi doon, And ye shall let nothing of it remain until the morning. So, dapat walang matira. Uubusin nila. Pag hindi nila maubos, and that which remaineth of it until morning, ye shall burn it with fire. So, hindi sila pwede kumuha. So, yung natira, hindi na nilang nakain. Kailangan nilang sunugin. Okay? So, napaka-importante yung instruction. Exodus chapter 12, verse number 10. Okay? So, 3 reasons bakit kaya itong instruction ibinigay. Bakit ito yung tagubili? Number 1, this was not an ordinary meal. Hindi ito karaniwan na kainan na katulad sa ating kakain. Uy, sobra. I-rip nga para ipangat natin. Pangatlong luto, diba? Sa atin, nire-rip natin. Pero ito hindi. So, hindi ito ordinary, but it is an ordinance. Ordinansa, kautusan. At ito po ay memorial. Pangalawa, this lamb was a type of Christ. So, yung tupa, ito po ay sumasagisag sa ating Panginoon and should not be allowed to rot or spoil. Hindi dapat masira. Diba? Hindi dapat ito mabulok. Kaya kailangan sunugin. So, kung hindi mo makain, kailangan sunugin. So, Psalm 16 verse 10, For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. So, hindi na corrupt ang Panginoon, hindi na bulok. So, number 3, reason, according sa verse number 11, they were to eat, meron ba dyan? So, ang sabi niyan, sa verse number 11, they were to eat with expectation. And parang ini-expect na nila na aalis sila. So, madalian talaga yung pagkain. Verse number 11, ang sabi niya, And thus shall ye eat it with your loins girded. Di ba? Talagang nakado na sa kanilang bigkis, yung kanilang mga gagalit. Your shoes on your feet. Oh, talagang hindi pa kung kailan lang aalis, saka lang mag-mibis. Saan yung mibis ko? Di ba? Pagkatulad sa atin, pag Sunday, kung kailan pupunta, saan na kaya yung hinahanap ko? Talagang nakasuot na, talagang prepared na sila. And your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. Talagang madalian. It is the Lord's Passover.
So again, this is not an ordinary meal. So ito ay madalian. So, sabi nga, it is the Lord's Passover. Ito po ay Passover o araw ng Paskwa. And dapat sila ay magmadali. Ready na sila para umalis doon sa Egypt. Ito po yung makikita po natin. They are to live by faith. Di ba? Living by faith and going to live by faith. Sila po ay dapat mamuhay ng pananampalataya. Verse number 12. For I will pass through the land of Egypt this night. So ito yung sabi ng Panginoon. Talagang dadaan ako doon sa Egypt. And I will smite all the first. Talagang papatay niya lahat ng mga firstborn, mga unang anak, in the land of Egypt, both man and the beast, tao man o sa hayop kasama. And against all the gods of Egypt, I will execute judgment. Lahat ng mga Diyos-Diyusan sa Egypt, kasi maraming mga Diyos-Diyusan sa Egypt. I am the Lord. Talagang yun po ang sabi ng Panginoon. Talagang ito yung judgment niya. So, judgment was coming. Nakikita na natin yung paghuhukom, may paparating. Ang tanong, kanino? Sino? Well, ang sagot, lahat ng mga firstborn sa Egypt. Maging ito man ay tao, hayop, o kahit sa mga Diyos-Diyusan nila, darating yung judgment. Kaya Exodus chapter 12 verse 29, ang sabi doon, and it came to pass that in the midnight, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh, kay Pharaoh mismo, and that sat on his throne, unto the firstborn of the captive, lahat ng mga alipin na nakakulong, and all the firstborn of the cattle, lahat ng firstborn ng yung hayop nila. So, verse number, 30. Although makikita natin, hindi ni-mention dyan yung mga dinestroyed ng Panginoon, yung mga gods, pero makikita po natin sa Numbers 33, verse number 4, ang sabi doon, for the Egyptian buried all their firstborn, which the Lord had smitten among them, upon their gods also the Lord executed judgment. So, hindi lang mga firstborn, talaga makikita natin yung gabi na yun, iyakan. Wala yatang bahay na hindi umiiyak. Lahat ng mga Egyptian umiiyak. Bakit? First, pati si Pero gabi pa lang nagising na. Okay, so hiyawan. Verse 13 ang sabi dan, and the blood shall be to you a token. So ito po ay magiging token o tanda sa gisag that the house where ye are, and when I see the blood. Okay. Pag nakita ng Panginoon yung blood, anong sabi niyan? I will pass over you. So dadaan lang yung angel of death. Pero pag hindi sila sumunod, doon nila sa loob nilagay yung blood, hindi nakikita, pati sila mamamatayan. O kung doon nila sa sa apakan. Hindi. So kung hindi nila in-applied, sabi niya, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So grabe yung nangyari sa gabi na yun. Ito yung lumaya sila sa Egypt. So Exodus chapter 12 verse number 13. Sa Exodus 12 verse 28, sabi doon, and the children of Israel went away and did as the Lord had commanded Moses and Aaron, so did they. So dito po, sinabihan po sila na kailangan silang umalis para to worship the Lord, para magsamba, para magpuri. But again, hindi yun sinabihan sila na kung gaano sila kalinis ang kanilang house, kung gaano sila ka-well-behaved ang kanilang mga mabait ang kanilang mga anak, kundi yung death na tinatawag natin, death angel, instructed, ito po ay binigyan ng babala o sinabihan na to look on one thing. Anong kailangan na makita ng angel of death? Well, walang iba kundi yung application of the blood. Kailangan isa katuparan. Kinakailangan ipahid doon sa doorpost. Yun po ang instruction ng Diyos na ibinigay niya kay Moses. And ito po ay ibinigay sa children of Israel so that yung kanilang mga firstborn, hindi din mamamatay.
So alam mo natin that judgment is coming. Paparating. And it's coming to everyone, kahit sa atin. Diba? Sabi nga, everyone of us shall give account of himself to God. So, sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto men, tinakda sa isang tao na mamatay, minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. Hindi alam ng tao na sila ay harap sa Diyos. Akala nila, pag sila po ay namatay, wala na, parang bula na, wala na. Hindi na sila ayon lang sa kanilang pananaw. Pero hindi yan tinuturo sa Biblia. Ang namamatay, yung flesh, hindi yung soul. Ang soul mananatili magpakailan. Haharap tayo sa Diyos at magbibigay sulit. Kaya lahat ng tao mamamatay at lahat tayo ay magbibigay sulit sa harap ng Diyos. So kung gaano man kasigurado yung kamatayan, sigurado na mamamatay tayo. Although hindi lang natin alam kung kailan, saan, paano kaya mamamatay? Madudulas ka kaya, masasagasaan, or sasaksakin, mababaril, papaluin, mahuhulog. Hindi natin alam. Pero alam natin mamamatay tayo. Pero alam natin, hindi natin alam kung kailan. Kaya nga kinakailangan, tiyak ka, sigurado ka. Bakit? Hindi mo titiyakin pag, saka na lang yan. Pag nandun na tayo, di doon lang ako. Late na yan. Tulit ka na magsisi, tulit ka na magbago, tulit ka na maglingkod, tulit lahat. So, he told dito sa mga taong mga ligtas na judgment is coming. Actually, the Lamb was already been slain 2,000 years ago. Diba? Si Jesus Christ, tapos na. Passover Lamb, tapos na siya mamatay. 2,000 taon na nga, 2,000 plus years. Siya na po yung nagbayad sa atin. John chapter 1 verse number 29, sabi doon, the next day, John said, coming unto him, and said, behold, tingnan nyo, ito yung kordero ng Diyos na nagtatanggal sa kasalanan, mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Walang makakapagpatawad sa atin, kundi si Jesus lang. Siya lang siya yung namatay sa cross upang patawarin tayo sa kasalanan. Kasi kung walang pagbubus ng dugo, hindi tayo mapapatawad. Paano? Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Well, ilagay mo ang iyong pananampalataya sa ginawa ni Jesus. Natapos na binayaran. Hindi ka magtitiwala sa mga gagawin mo. Gagawin, magmabait kaya ako, magsimba kaya ako, manalangin kaya ako, mabigay kaya ako, maging mabuti kaya ako mamamayan, mamuhay kaya ako ng maayos. Akala natin, yung mga yun ang magdadala sa atin sa langit. Pero maliwanag ang sinasabi sa Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, hindi sa iyong sarili, not of works, lest any man should boast. Titus 3:5, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So hindi dahil sa mga ating katuwiran na ginawa, na tayo ay maliligtas, but according to His mercy. Ano yung katuwiran natin? Sabi ng Isaiah, even your righteousness is as filthy rags. Ganong kabanal ang ating Diyos, na kahit yung kabutihan natin, ang tingin niya, maruming basahan. Kasi marumi pa rin tayo. Diba, hindi ka naman pipili magpunas na marumi. Nunasan mo na yung plato, ang pinampunas mo marumi. Hindi mo nakikita, pero marumi pa rin yan. Yun ang tingin ng Diyos sa atin. Because siya po ay banal. Ganon siya kabanal. Kaya imposible talaga sa atin na makarating sa langit. Wala talagang makakarating sa langit. Pero dahil sa ginawa ni Jesus Christ, tayo ay ginawa niyang banal. Not of righteousness sa atin, kundi sa righteousness na ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga, anong sabi niyan sa Mark 8:36? For what shall it profit a man? Anong mapapala mo? Anong maging kapakinabangan mo, mapasayo na lahat ang kayamanan ng buong mundo, pero pahamak ang iyong kaluluwa. Kaya sa tao ngayon, ang nasa isip lang nila, pera, pera. Kaya pati si Rizal, ginagaya nila. Kasi ang mukha nila, pera. Mukhang pera. Okay. Akala nila, may lang magbibigay. Hindi nila alam, temporary lang yan. Parang banknote lang yan. Papel lang yan. In the spiritual world, yung mga to, temporary lang yan.
Yun pa naman ang hinahangad natin, hindi natin hinahangad yung mga bagay na eternal, yung mga hindi nakikita. Kaya nga sabi ng Panginoon, lay for yourselves treasure in heaven. Wala pong magnanakaw doon. At walang mga magnanakaw na pupunta talaga doon. Di ba? So, kung magpapayaman man tayo, spiritual. Hindi yung ating physical. Ngayon, kailangan naman natin magtrabaho. Kasi kinakailangan natin kumain. Pero dapat ang ating pong pananaw, set your affection on things above. Hindi lang tayo dito sa mundo. Ang ating pananaw, above. Makalangit. Kasi papunta tayo sa langit. Parang ngayon yung yata pumunta sa langit. Di ba? Parang, pag kumakanta tayo, when we all get to heaven, then, pero ayaw natin mamatay. Di ba? Parang, siyempre, paano ka pumunta sa langit? Hindi ka, kaya mamatay ka muna. Parang gusto mo pumunta sa langit, pero pag kamatay, So again, kung hindi ka paligtas ngayon, hindi ka patiyak na pag namatay ka, pupunta ka sa langit, sabi ng 2 Corinthians, next, 2 Corinthians 6:2, behold, tingnan mo, now is the accepted time. Ngayon na yung panahon ng pagtanggap. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Bakit kaya sinasabi ng Biblia ngayon na? Kasi we were promised, hindi naman tayo pinangakuan, bukas buhay pa tayo. Nawa, gusto nating sundan yung yapak ni Enrile. Okay. 100 para kumita tayo. Nawa. Pero hindi natin alam bukas, sa makalawa, next week, next month, kung buhay pa tayo. Wish lang natin. How I wish. Diba? Sabi natin, gusto kong tumanda. Humaba ang buhay ko, pero pag mahabang buhay ko, Lord, pundin mo na ako. Ayoko nang, ang dami mga sakit-sakit. Diba? Pero, sabi nga, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day. Kaya pag hindi ka paligtas, ngayon na. Kasi baka mamaya, mamatay ka, may pagkakataon ka ngayon, di man naman kita tinatakot, pero posible. Paano kaya? May pagkakataon ka ngayon, pero pinagsawalang bahala mo, nung namatay ka, naalala mo. Wala? May guwapong mga ngaral. Sa Berean, sa Tagalog, yun eh. Cute lang pala, cute. May cute ng mga ngaral, sinabihan ako, sayang talaga, bakit kaya? Bakit? Diba? Pero sayang talaga. Pero ngayon may pagkakataon ka, ngayon muna. Amen? Eh, ano ba mga wala? Kung ginawa mo ngayon, kung sabihin natin hindi totoo, edi wala nang mangyayari. Pero paano kaya pag totoo? Kasi totoo talaga. Lugi ka. Doon ka sa impyerno pang habang buhay. Sisisi na ako. Magbabag. Tulit na nga eh. Hindi ka nakikinig. So, tulit na. Tulit. That will be tulit. So, again, now is the... Kaya kung hindi ka pa ligtas, ayun na. Tayo ay tumayo at magbibigay tayo ng imbitasyon. Habang tumutugtog, marahil hindi ka pa ligtas. Marahil hindi mo patiyak, pero nais mong matiyak. Bakit hindi ka pumunta sa harap, sasalubungin kita, at may magpapakita sa iyo kung paano mong matiyak. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. O bakit hindi mo pa sinuko ang buhay mo? Ikaw pang nasusunod. Bakit hindi mo gawin yun? Because hindi natin alam bukas. Or maybe namumuhay ka sa kasalanan. Lalong-lalo na sa Tuesday, meron po tayong Lord's Supper. It's a time of sabi, Lord, forgive me. Na pag mag-partake ako ng Lord's Supper, I will partake worthy manner. Ako po ay banal. I surrender all. Tayo po ay manalangin, mapagpalang Ama. Marami po salamat sa paalala nyo nga po sa amin. Thank you, Father, na kayo po ang naging Passover po namin. Kayo po ang namatay dahil sa pagmamahal nyo nga po sa amin. Tulungan po kami na ito po ay balita namin sa iba, sa mga hindi pa nakakakilala. At marahil mayroon ngayong umaga, Panginoon, kayo po magligtas pa nila. Huwag nyo nga pong hayaan sila po ay mapahamak. Salamat nga po, Panginoon, sa paalala at sa mensahe namin napakinggan, pagpalain pong bawat isa. Ito kidilangin sa matas na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright, makakaupo na. Well, ngayon, unang-una, sino po ba yung first time, unang attend mo lang dito sa church,
Pakitaas lang ng kamay mo para ma-recognize namin. Okay. 1, pakitaas lang. Ito, tumayo na lang pala kayo para makita kayo namin. Yan, maraming salamat. And all the God's people said? Amen. Okay. So, pwede po namin kayong imbitahan. Kailangan natin ng mga worker. Pwede po namin kayong imbitahan doon. Bibigyan, kakainin kayo. Pero ang gagawin, kukunin namin yung pangalan nyo para meron kaming record. Sama kayo sa magandang babayan. Okay. Si Sister Grace, yan. Okay. So, nice lang namin. Pakisabi yung mga workers. Okay. So, thank you sa mga nag-imbita. Si Ma'am May, Barba. Okay. So, sa agency sila. Okay. Yung marami sa kanilang taga Mindanao. Okay. So, maayong aga, maayong butag. Okay. So, good. Okay. So, I hope na nag-i-enjoy tayo sa church. Amen? Masarap kasi pag madali kasi tayo yung matuto pag nag-i-enjoy tayo. Pag hindi ka nag-i-enjoy, parang sama naman yung bunganga niya. Okay? Grabe naman yan. Okay? So, pumunta na tayo sa ating pong announcement. Young Men's Fellowship this afternoon. So, marami po tayong activities this afternoon. Next. Young Married Men's Fellowship this afternoon. Doon po sa Primavera. Yung unang bahay sa Primavera. Yun. Lift Ladies Inspirational Fellowship Time. So, meron po kayo dito mayang hapon, 3 o'clock. Next. Deacons Meeting. Again, doon po sila sa Primavera office. Same time, same place doon sa Primavera. Announcement. All those who are involved in Mothers of Prayer, MOP, and Wives of Prayer will have a quick picture-taking session this Sunday after this morning. So, sino po ba yung mga involved ng Mothers of Prayer? Pwede na po kayong pumunta doon. Okay. Para mayroon po kayong picture-taking. Next. Lord's Supper. So, if you are a member, again, Tuesday, March 26, 8 p.m. Huwag kayong pupunta dito ng 8 p.m. Dapat ahead of time. Meron kayong time. Kasi nag-start na tayo. That would be 15 minutes lang. 10 minutes or 15 minutes. Tapos na yon. Uwian na. Okay? Pag pumunta ka dito, matraffic pa naman, wala na. Ikaw na lang ang mag-isa. Okay? So, yun. Pero ito po ay for church member. Pag hindi ka pa member sa church, okay, hindi ka allowed na pumunta. That's for members only. Parents, there will not be child care supplied if you do not have someone to watch children. Ito sa Tuesday, please remain in the small auditorium. So kung mayroon kang bata, member ka, walang magbabantay, ikaw nandoon sa small auditorium with them to observe the Lord's Supper. The elements will be provided. So bababa naman yun. Next. So, again, dahil Tuesday, no midweek service. So, wala na po tayong Wednesday. Wala tayong Wednesday service. Pero pag pumunta ka, pag-pray mo na lang kami. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong service sa Wednesday. Discipleship class, even sa next Sunday, wala din tayong Tagalog kasi meron tayong, mamaya, discipleship class, continuation sa lesson 16 is the judgment seat of Christ. Next, Easter. Okay, dahil meron tayong 5th Sunday Food Fellowship. So, naka-prepare na dito yung mga table. So, wala tayong Tagalog. Combine tayo sa kanila. Pero ito po yung mga dadalhin natin. Chinese paper sticks with onions. Paano magluto? Hindi ko alam yun. Rice and bananas. Kape. Kung wala pa kayong kape, nandoon sa baba. Welcome table. Please follow the recipe so that the food will be uniform. So, at least uniform. Hindi yung ibang luto mo. Adobo. Hindi. Parang iba yata yung itsura no. Please bring enough your complete family, and for some visitors, any question, please ask Ma'am Sandy and Miss Divina. Next. Yacht Coffee Fellowship Taking Point, Blessed Hope, after second service sa March 31. So that will be next Sunday. Okay? IPM. Okay. Sa Tioloca UPS, dito lang. Okay, dyan lang. Dito lang sa likod natin. Next. Silver Saints. Sino ba yung dito yung mga Silver Saints? Pag ikaw ay 60 pataas, yun, Silver Saints na. Hindi dahil may silver na yung Pero meron po kayong outing. Thursday, April 25, 7 to 3 p.m. Okay, so mula ng 7 hanggang 3 p.m., note if you are wanting to ride the church van, you must be at the church no later than 6:45. So kung gusto nyong sumama,
dapat nandito ka na 6:45. Villa Amparo, Calamba. Okay, so pupunta kayo sa Calamba. Siguro yung iba, yung ibang mga hindi senior citizen, nasa isip nila, sana all. Okay. Pero para lang sa mga silver sage, 500 per person. This includes your lunch and drinking water. Please bring your own snacks. You must sign up, pay on before Sunday, April 21st. Any question or concern, please ask Ma'am Sandy and Ma'am Edna. So, kung sasama ka, if you're 60, okay? So, pwede kang sumama niyan. So, Saturday din, Holy Week, wala tayong visitation. Okay? Saturation. Offering, nandun po sa... Alright. So, tayo po ay tatayo. At tayo po ay mananalangin. Hello, Mike. Hilingin ko po si Kuya Art para manalangin sa atin. Brother Art. Ito yung... Pagkibang Diyos, salamat sa mensahe namin pakinggan at yung salita namin ay natutuhan, ay may pamuhay namin at manatili sa aming puso isipan para ikalalago, ikitik at titibay ng aming pagkakaya. Sa aming paghihulay ng ating mong basa sa amin na makarating sa aming tahanan at balik mo kami mamayang hapon for the afternoon service. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.